Magandang umaga po. Maraming salamat po at binitahan kami sa programa ninyo. Opo. Okay na ba yung audio ni attorney? Okay. Attorney, kahapon may press ko na rin kayo, no, at naibahagi na rin ninyo sa ngalan ng Kalmia yung mga impormasyon na dapat nilang malaman. Kami dito binabalansin namin para yung mga taga Brooks at yung mga kababayan natin malaman both sides. Yun bang sinasabi po, kasi ako umakyat din ako doon sa bundok na nakita ko yung nagbabarikado. Nag-ooperate na ho ba kayo? Yung Kalmia po ng walang permit, attorney? Sir, yan yung gusto kong rin talaga no. Hindi pa po nag-ooperate ang Kalmia. At lalong hindi po kami nag-ooperate nang walang kaukulang permit. Okay. So, ang ginagawa po namin ngayon ay mga pre-development activities. Preparatory work po para sa aming natitintong operasyon. Okay. So, hindi po kayo nag-ooperate? Tama po, hindi pa po kami nag-ooperate. Kahit po meron na kami mga kaukulang permit. Okay. Ano ho ba yung mga kaukulang permit na hawak-hawak po ninyo, attorney? Yung nababanggit po ninyo? Opo. So, ang pinakamahalaga po na sinabi ko na rin talaga kahapon na permit na meron na ang Kalmia ay yung aming DNPF na in-issue ng Mines and Geosciences Bureau noong January 2026. Itong taon lang po, siguro po mang last week ng January. Okay. Opo. So, doon po, pinapayagan na ang Kalmia na magsimula sa mga pre-development works kasama dyan ng road repairs, road development, nursery, kasi lang hanggang operasyon na po, pinapayagan na po talaga kami. Kaya po, noong February 11, dahil kompleto na po ang mga national permit and clearances namin, nag-submit na po kami ng application ng business permit. Okay. Saan po galing ito, attorney, yung binabasa ninyo? MGB o DNR, yung binabanggit po ninyo? MGB. Sa MGB po. Okay. Opo. Oo. Doon sa, base doon sa naibigay sa inyo ng MGB, ano na yung mga sinusunod nyong gawin doon? Kasi may permiso kanyo galing sa kanila. Opo. Yun nga po, yung mga pre-development works, no? Okay. Yun na po sana namin gagawin, yung ayusin muna yung daan. Meron po existing na daan, meron din pong hindato ang mga ilang ahensya ng gobyerno na dapat naman ay ayusin yung daan. Daan. Kaya po, yung simula na ayusin na sana, nagdala po kami ng equipment para po ayusin ang daan. So sinasabi niyo po na hindi pa kayo nag-ooperate. Ako po, umakyat po ako doon doon sa nagbabarikada. Ano pong ginagawa ng mga tao nyo doon? Sabi nyo nga hindi pa kayo nag-ooperate. Pero may mga tao na ba kayo doon? At kung meron, ano yung ginagawa nila doon? Opo. Yung mga empleyado po namin, ito sa mga ginagawa nila, yun nga, yung people namin na road repairs. Tapos, yung nursery po, no? So, yun po obligasyon talaga namin. Mandato talaga sa amin na magsimula na, actually matagal na po yung nursery namin Yun po, nagtatanim ng mga seedlings. Ganun po yung ginagawa doon. Oo. Kaya may mga tao doon. May nursery kayo doon, attorney? Yes, meron po. Okay. Meron ako nakita doon, nandun nga sila nagbabarikada. Yung mga nitibo na doon na ho nakatira, totoo ba na hinaharang ninyo yung mga katutubo na dumaan o pumunta doon sa lugar, doon mismo sa kanilang lupaing inuno? Hinaharang niyo ba sila? Ayaw niyong padaanin, gano'n? Sir, wala pong gano'n. Wala pong gano'n. Talagang malaya po yung mga katutubo natin, mga kapatid natin katutubo, na maglabas-pasok doon sa area. Opo. Simula nang pumasok ang Kalmia, maayos po ang relasyon namin sa kanila. Lahat po nga po, nung nagsimula kami dyan. Dadalawa lang po ang security namin. Isa sa umaga, isa sa gabi. So wala po talagang kahit anong below o tension dyan sa area.
nagsimula lang po talaga yung gulo na yan, yung medyo kalituhan namin. Nung nag-apply na po kami ng mayor's permit, ng business permit sa munisipyo, diyan na po, sari na talaga yung mga binabato sa amin. Oh, okay. So sabi nyo, hindi nyo hinaharang yung mga nitibo doon mismo sa kanilang lupaing ninuno at pinapadaan nyo sila, sino yung mga nakatira doon, okay lang sila dadaan dahil doon talaga sila nakatira, pati pamilya nila. Bakit naman po daw si Vice Mayor Jean Feliciano hindi nyo pinapasok doon sa gate po, Opo. sa main gate? Opo. Yung kay Vice Mayor po, syempre, una dyan, nagkaroon lang po dyan ng coordination sa management. Kasi po, nung pumunta po sila, medyo hapon na, ngayon, yung mga security namin, wala na pong makontak siguro na personnel. Kaya, yun po, hindi na nila pinapasok si Vice Mayor. Pero, kasi, isa rin po, dahil naman po yung desisyon ng management na maghigpit ng konti ng access sa area. Kasi, meron nga pong natanggap na pagbabanta ang kumpanya na susunugin daw yung mga equipment. Susunugin? Kasi po, hindi naman po, yes po, opo. Hindi naman po pwedeng basta ipagalang bahala lang yun ng kumpanya. Kaya po, napagdesisyonan ng kumpanya na dagdagdag ng additional security at maghigpit ng access doon sa area. Dahil nga po, siyempre may mga empleyado din kami doon. Obligasyon din ng kumpanya na protektahan yung mga empleyado namin na nagtatrabaho mismo doon sa area. Okay. So, yung kay VM Feliciano, miscom, attorney, miscommunication. Hindi nagkaintindihan doon sa... Opo. Okay. Opo. Pero wala kayong balak na harangin sila o hindi papasukin doon sa lugar? Opo, wala naman po kami nakikitang dahilan para hindi siya kapasukin dahil unang-una po, wala naman po kaming tinatago doon. Wala po kaming binabiolate na kahit ano. At sinabi ko nga, lahat naman ang ginagawa namin dumaan sa tamang proseso. Okay. Yung tamang proseso, nababanggit, hindi daw ho kayo, nababanggit niyo yung tamang proseso, hindi daw po kayo sumunod sa tamang proseso at yung inyong FPIC, kaya may hakbang na i-revoke ito, attorney. Opo. Hindi ko po alam kung ano daw yung hindi tama doon sa naging proseso namin. Kasi, siyempre po, no, nung in-issue naman ng NCIP, ang certification for condition namin, ang requirement po nun, dumaan ka sa mahirap na proseso ng FCIC. Okay. Ngayon po, siyempre, ng NCIP, nagdinumaan naman kami sa tamang proseso. Kaya po, sinigay nila itong 2023 lang po yung aming certification for condition na nagpapatunay kami ay dumaan sa tamang proseso ng FCIC at nakompleto namin lahat ng requirement. Paso na raw po. Paso na. Luma na yung FPIC po ng Kalmia. Ayun po yung mga lumalabas daw. Anong masasabi nyo dyan? Kasi po, yung nagpermahan naman po ng kontrata, o kumbaga, nung sinagawa po yan, malinaw naman po na sa pagkasunduan yan ng mga IT leaders, no? Yung magiging kumbaga, ang haba ng magiging operasyon ni Kalmia. Okay. Kaya po, hanggang ngayon naman, karamihan po rin po ng mga IT leaders, halos lahat, maliban sa isa, buo at may tiniwala pa rin, buo pa rin ang tiwala sa Kalmia. Okay. Ano naman yung ano po? Kasi ito, nababanggit yung mga pasuna, kagaya po ng nababanggit ninyo, at mayroon kayong depensa doon. Yung pagbawi ng sangguniang bayan ng Brooks Point, doon sa 2010 endorsement po ninyo, paano yun, attorney? Ano masasabi niyo doon? Una-una po, siyempre, ginagalang naman namin yung mandato ng sangguniang bayan. Gaya po nang nasabi ko na rin, nalungkot po talaga kami, nagulat dun sa
desisyon ng Sangguniang Bayan. Mm. Kasi nga po, wala po kaming nakikitang dahilan para kukuntong sila sa ganong desisyon dahil nga po, wala namang kaming kahit anong violasyon para maging dahilan nila para i-revoke ang aming endorsement. So siguro po ang ano ko na lang sa Sangguniang Bayan, sana i-respeto din po nila yung legal na karapatan din ng sino. Oo. So may question po kayo doon sa pag-revoke nila yung sa 2010 po ninyo? May questionin niyo po ba yun? Hindi po namin maiwasan talaga. Okay. Oo. Siguro pinag-aakalan na po ng kumpanya kung ano yung magiging susunod na hakbang. Kasi nga po, wala talaga kaming nakikitang kahit anong dahilan kung Oo. bakit nagkaganito Hindi ba kayo Opo. nabigyan ng kopya nila? Kasi hindi naman, kung ano yung basihan talaga for revocation nung 2010 na... Opo. Pero ko lang po yan. Okay. Kasi sinabi ko kahapon, hindi kami nakakuha ng kopya. Pero nabanggit sa akin na meron pala silang pinadala. Kasi nauna namin na mga balita ngayon, nauna namin malaman online bago kami mapadala ng mga official ng komunikasyon. So, nakukuha naman po yung security namin ng copy pa lang. Okay. Oo. Pero yun nga po, Oho. Hello? Andiyan pa ba? hindi Oo. talaga manhinaw kung ano yung Dahilan. presensya. Opo, official. Doon sa resolution. Oo. Karugtong yan, attorney, ano pong masasabi? Hindi raw ho pipirmahan nung ni-interview din namin dito at ibang media na hindi daw pipirmahan ni Mayor Jun. Kahit na anong papel ang ibigay o yung pag-permission ninyo sa kanila, hindi raw ho siya pipirma. Ano pong masasabi niyo dyan? Opo. Yan po talaga mas nagulat kami dyan. Kasi po, tumakot ang panahon na pag-aayos namin ng permit namin. Tutulog at nakikipag-ugnayan po kami talaga lahat ng opisyal ng lokal na pamahalaan ng Bukid. Kasama na po si Mayor Benedito. At noon po kasi, matagal na po kami nag-a-apply ng business permit Simula nung pumasok po sa sinubukan na namin mag-apply in 2023. I'm not sure lang po sa date na, pero marami na po kami attempt na mag-apply ng business permit. Okay. Pero ang isa lang po ang sinasabi ng Mayor ng mga opisyal ng munisipyo na hindi, kumpletuhin niyo muna lahat ng mga permit. I-submit niyo lahat ng mga kinakailangan ng permit mula sa national government at ibibigay namin yung business permit na yan. Kaya po, noong 2026 January, kung taon lang, kung binigay na po ang inaantay namin na permit mula sa MGB, nagsumite na po kami ng aplikasyon. Kaya laking gulat po namin na imbis na business permit, iba-iba na po ang kung ano na pong lumabas na posasyon na walang katotohanan laban sa amin. Okay. Kaya, katulad po ng sinabi ko, sa SB, so, kuling din namin kay Mayor Benedito na sana, igalang ko din po ang legal na karapatan ng Kalmia na makapag-operate. Sa tingin nyo ba, sa pananaw ninyo, sabi nyo nga kanina, hindi nyo alam kung bakit na-revoke at hindi nyo rin nababasa pa o pinag-aaral. Sa tingin nyo ba ginigipit kayo? Sa tingin nyo? Ng SB? Hindi po talaga maiwasan ng kumpanya na yun ang isipin. Kasi kung kumpleto na po lahat ng aming mga papeles, bakit kung kailan nasa last step na kami aming pagpaproseso ng lahat ng kinakailangan na permit, doon nila ito ginawa. Matagal na po ang presensya ng pagdadaan sa Brooks Point. Kaya hindi po namin alam bakit ganito ang naging takbo. Okay. Ano po yung plano, no? Considering everything that is going on right now, attorney, anong plano po ninyo ng kumpanya? Ayan na nga po, no? Opo. Sige. Sige po, sir. Opo. Siguro, sir, kagaya na
sinabi ko din kahapon sa testo, no, na patuloy din igagalang ang karapatan ng mga katutubo, makakaangkat sa kalihan. At kung pakikipag-ugnayan naman sa lokal na pamahalaan, andyan pa din po, no? Kasi meron po kami responsibilidad sa national government na kailangan po namin sundin. May mandato sila sa amin. Kaya po, bukas pa rin ang pakikipag-usap sa lokal na pamahalaan ng Brookpoint. At saka, decidido din po siya ang kumpanya na gawin ang lahat na naaayon sa batas. Itong pangalagaan din ang karapatan at tungkulin ng kumpanya. Okay. Attorney, mabalik lang ako doon kanina doon sa mga tao doon sa taas. So, binabanggit nyo na may tao talaga kayo doon, pero yun ay walang movement, mini-maintain nyo lang yung nursery at yung mga existence ng security doon is to bantayan yung mga equipments na may threat nga, sabi nyo, na baka sunugin o may threat na baka sunugin. So kaya may mga movement doon pero walang operation. Yun po, yung sinasabi niya. Wala pong operasyon na ginagawa ang kanina. Kahit na po lahat ng permit na kinakailangan at mayroon na kami. Okay. Yung mga nitibo na nakita ko kasi attorney na umakit ako doon sa taas. Nandun pa ho yung barikada nila eh. So, ano yung hindi ho yata nila pinapadaan yung mga paano yung pakikipag-usap na ginagawa niyo sa kanila? Sa totoo lang po bukas pa naman lagi ang kumpanya sa pakikipag-usap nila. Ngayon po, yung sa totoo lang po sa Panglima Preda, hindi na niya paano ba ko sasabihin, hindi na siya bukas na makapag-usap sa kanila. Sa hindi namin malaman na dahilan. Okay. Kasi po, sa totoo lang, isa po siya sa signatory sa Memorandum of Agreement na napagkasunduan po ngayon. Ay noon. So, yun po ang hindi namin talaga maintindihan. Sa lahat po ng mga signatories, board members ng Biden, siya lamang naman po ang tumatalikod na doon sa nauna na napag-uwan. Okay. Attorney, ito nga, kaya naman namin kinukuha yung panig po ninyo para both sides of the coin makuha natin, no? Diyan sa mga nangyari sa Brooks Point. Ngayon po, ano yung mensahe po ninyo? Gobyerno, LGU, Nitibo, mga kababayan natin, alam natin talagang mainit yung usaping mina sa Brooks Point. Attorney Janine, sige po. Opo. Siguro ang po naman, ng kumpanya yung pakikipag-ugnayan namin sa lahat ng mga stakeholders namin. Kasama na po ang LGU ng Brooks Point. Bukas po talaga kami sa lahat ng team na kasi yan po yung gusto namin, no? Yung ma-resolve lahat ito sa tamang paraan. Yung naging bukas lang po ang bawat panig sa mga ihangin po namin, nagbase tayo sa mga dokumento na saan mo binabase, yung pinaglalatan din natin sa harapan namin. Okay. Sige po. Attorney. Pagdalang namin. Apo. Salamat po. Opo. Sige po. Siguro sa mga susunod na araw makikipag-ugnayan uli kami sa inyo kasi siyempre may binanggit kayo doon yung nababanggit nyo po kanina na hindi nyo maintindihan kung bakit hindi ni-revoke yung 2010 endorsement ninyo at yung hindi pagpirma ni Mayor Jun to balance the issue. Baka po makatawag kami sa mga susunod na araw. Sana masagot nyo rin, no? In fairness to you, para dito sa usaping ito. Attorney Janine. Okay. Bukas naman po kami lagi ang pagsunod. Sige po. Attorney, salamat po sa inyo at magandang umaga po. Salamat po, Sir Louie. Maraming salamat po.